Alam mo, may mga araw na parang pare-pareho lang lahat, di ba? Gigising ka, magkakape, papasok sa trabaho, tapos uuwi sa pamilya. Isang routine na pamilyar. Isang buhay na marahil katulad ng sayo. Pero, paano kung ang isang ordinaryong araw ay biglang hindi na maging ordinaryo? Naramdaman mo na ba yon? Yung isang pintig na parang iba? O yung isang kaba na hindi mo maipaliwanag kung saan nanggagaling? Ang tanong, nakikinig ka ba? Ano nga ba ang sinusubukang sabihin sa'yo ng sarili mong katawan? Hayaan niyo akong ipakilala sa inyo si Juan, isang ama, isang asawa, isang masipag na empleyado. Parang yung kapitbahay mo lang o yung katrabaho mo. O baka nga, parang ikaw. Ginagawa niya ang lahat para sa pamilya niya. Pero sa sobrang pag-aalaga sa kanila, may isang taong unti-unti na nanyang nakakalimutan. Ang sarili niya. Kasi sa loob ng katawan ni Juan, at marahil sa loob din ng katawan natin, may isang kalaban na tahimik lang. Walang ingay, walang babala, dahan-dahan siyang kumikilos, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya naririnig, hanggang sa minsan huli na ang lahat. Ang tawag natin sa kalabang yan ay heart disease. Well, sa itong kondisyon kung saan ang puso, ang pinaka-importanting makina ng katawan natin ay unti-unting humihina. Parang isang motor na nawawalan ng lakas na magpump ng dugo sa buong sistema. At kapag nangyari yon, lahat apektado. Pero hindi naman siya ganun katuso. Nagbibigay siya ng mga babala, mga red flags. Baka napapansin mo na minsan, sumisikip ang dibdib mo. O yung pakiramdam na, grabe, sobrang dali mong mapagod kahit sa pag-akyat lang ng hagdan. O baka naman nahihirapan kang muminga at may manas sa mga paa mo. Ito yung mga senyales, parang mga sulat yan galing sa puso mo na nagsasabing, "Hoy, tulong! Huwag sana nating baliwalain." At dito napapasok yung tanong na medyo mabigat. Paano kung isang araw, hindi na lang to mga simpleng senyales? Paano kung huli na pala talaga ang lahat? Hayaan mo na lang ba na ang kwento mo ay bigla na lang magtapos ng ganun? Siyempre ang sagot, hindi. Dahil ang magamba sa istoryang to, ikaw ang may hawak ng panulat. May kapangyarihang baguhin ang mga susunod na kabanata. Meron tayong mga sandata para labanan ng tahimik na kalaban na to. At ang mga sandatang to, nasa mga kamay mo lang. Aminin natin, ang sarap ng dating nakasanayan, no? Yung extra rice, yung mga prito, yung matatamis na panghimagas. Sabi nga nila, comfort food. Para kay Juan, ito ang paraan niya para mawala ang stress. Ang hindi niya alam, bawat subo ng mga pagkain yan ay maaaring dahan-dahan nagiging harang sa mga ugat niya. Unti-unting pinapahina ang kanyang puso. Pero tingnan mo naman to, ang bagong kalakasan. Isang plato na puno ng kulay, puno ng buhay, may isda, may gulay. Alam mo, hindi ito parusa. Isa itong pagpili. Yung pagpili na mabuhay ng mas mahaba, na magkaroon ng mas maraming taon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ito ang bagong Juan. Mas malakas, mas masaya. At hindi ito kailangang maging komplikado. Promise, pwede nating simulan sa mga simpleng bagay. Una, bawasan ang mga maaalat at matataba. Pangalawa, damihan natin ang pagkain ng prutas at gulay. Pangatlo, uminom ng maraming tubig, yan ang pinakamadali. At pang-apat, dahan-dahan lang sa matatamis. Simple lang, di ba? Pero ang epekto nito sa katawan mo, grabe, napakalagi. At hindi lang yan sa pagkain. Subukan mong maglakad kahit 30 minuto lang araw-araw. Kung naninigarilyo ka, ito na siguro ang sign para subukang iwasan. Sikapin makatulog ng 7 hanggang 8 oras. At please, maghanap ka ng paraan para mag-relax. Pakinggan mo ang katawan mo. Ang maliliit na pagbabagong to, kapag pinagsama-sama, nagiging isang matibay na pader yan para protektahan ang puso mo. Sa huli, itong kwento na to, hindi naman talaga to tungkol kay Juan. Ang totoo, tungkol ito sa'yo. Dahil sa kwento ng kalusugan mo, isa lang ang bida, ikaw. Ang kapangyarihan para gumawa ng pagbabago ay nasa iyo. Tandaan mo sana ito palagi. Ang pinakamalakas na sandata laban sa sakit sa puso ay ang desisyon mo ngayon. Hindi bukas, hindi sa Lunes, hindi sa susunod na taon. Ang desisyon na gagawin mo pagkatapos mong mapanood to, yan ang magdidikta ng lahat. Ang bawat pintig ng puso mo, bawat tibok, ay nagsusulat ng isang kwento. Ang tanong ko sa'yo, anong klaseng kwento ang pipiliin mong isulat para sa kinabukasan mo, simula sa araw na to?
Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.